Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At sinabi ng tatay ni Wang Ying na binigyan niya raw si Wang Ying ng kalayaan na pumili ng sarili niyang guro at ayaw niya raw sanang makialam. Ngunit hindi raw ba alam ni Wang Ying ang teaching standards ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay mayroong dumating na tatlong matanda at isang binata. Nagsalita ang isang matanda at sinabing tama raw ang tatay ni Wang Ying. Dapat makinig daw ito sa advice ng tatay niya. Huwag raw itong magpaloko kay Zhang Zuan. Dapat tularan daw niya si Wang Yan na ang naging guro ay si Luzon. Ang tinutukoy ng matanda ay ang binatang nasa likod na nag-flex. At dinagdag pa ng matanda na isang lesson lang daw ang ginawa nito ngayon ngunit ang lakas daw nito ay agad na tumaas sa 40%. Sumagot naman si Wang Ying at sinabing ngunit kaya raw siyang gabayan ni Mr. Zhang Zuan at itaas ang lakas niya sa 100%. At ginamat pa raw nito ang kanyang mga binti. Ilang sandali pa ay nagtaka ang matanda at sinabing maging si Master Yuan Yu raw ay hindi kayang gamutin ang mga binti ni Wang Ying. Paano naman daw yon nagawa ng walang silbing si Zhang Zuan? Ilang sandali pa ay tumawa ang isa pang matanda at sinabing tumaas raw ang lakas ni Wang Ying sa 100% at ang mga binti raw nito ay gumaling, isa raw itong napakalaking joke. Tinuya naman si Wang Ying ng isa pang matanda at sinabihan si Wang Ying na dapat gawin pa raw nitong hindi kapani-paniwala ang sasabihin niya. At dinagdag pa nito na hindi niya pa raw naranasang makinig sa lesson ni Zhang Zuan ngunit alam niya raw na ang walang silbing yon ay hindi kayang gamutin ang mga binti ni Wang Ying. Na siya namang nagpanginig sa inis kay Wang Ying, ilang sandali pa ay sumigaw si Wang Ying at sinabing oo nga hindi pa raw nila naranasang makinig sa lesson ni Zhang Zuan kaya ano raw ang karapatan nila na magsalita ng hindi maganda tungkol sa kanya. At isinigaw ni Wang Ying ng malakas na hindi raw siya mag-withdraw kay Zhang Zuan. Saglit naman na natigilan ang mga matanda. At nagsitawanan ang mga ito. Ilang sandali pa ay nagalit na ang tatay ni Wang Ying at sinabi nitong anong kalokohan raw ba ang pinagsasasabi ni Wang Ying. Mag-withdraw na raw ito kay Zhang Zuan ngayon din. Dahil kung hindi wag na raw itong tumapak sa pamamahay niya. At kung aalis raw ito ay wag na itong babalik. Naiinis namang naglakad si Wang Ying papunta sa puwersang panukat na bato at sinabing dahil ayaw daw nilang maniwala sa kanya patutunayan niya raw ito. At umatake na nga si Wang Ying at sinuntok ang puwersang panukat na bato at sinundan niya ito ng isang sipa. Nagulat naman ang mga matatanda at sinabi ng mga ito na ano raw ang nangyari ang lakas daw ng suntok ni Wang Ying ito raw ay umabot ng 120 kg. Napasabi naman ang isang matanda na hindi ba't nang umalis si Wang Ying kahapon 53 lang ang lakas nito. Napasabi naman ang isa pa na lumakas rin daw ang mga binti ni Wang Ying. Sinabi naman ng isa pang matanda na ang sipa raw ni Wang Ying ay kayang umabot ng 250 kg. Kita nyo na. Sambit naman ni Wang Ying at dinagdag niya pa na siya raw ay umunlad sa ilalim ng gabay ni Mr. Zhang Zuan. Nagulantang naman ang tatay ni Wang Ying at napatanong kung si Zhang Zuan rin daw ba ang nagpagaling sa mga binti ni Wang Ying. Sumagot naman ng oo si Wang Ying. Napatanong naman ang isang matanda kung maaari raw bang sabihin ni Wang Ying ang mga nilalaman ng lesson ni Zhang Zuan sa kanila. Sumagot naman si Wang Ying ng okay ngunit ang itinuro raw sa kanya ni Zhang Zuan ay napakalalim at kaunti lang daw ang naaalala niya. At sinabi na nga ito ni Wang Ying sa kanila. Nagulat naman ang tatay ni Wang Ying dito at inulit sa kanyang isipan ang sinabi ni Wang Ying na ipunin ang hininga at palagwin ito. Hindi raw siya makapaniwala na mayroong ganoon kalalim na theory sa likod ng breath-gathering stage. Sinabi naman ng isang matanda na ang theory raw na ito ay nagmula sa isang master, siya raw ay naliwanagan. Sinabi naman ng isang matanda na kung nadaanan niya lang daw sana noon ang theory na ito unstoppable na raw sana siya ngayon. Napasigaw naman ang tatay ni Wang Ying at sinabing wag raw itong mag-withdraw sa lesson ni Zhang Zuan at sumagot naman si Wang Ying ng okay. Ilang sandali pa ay nakisuyo ang tatay ni Wang Ying sa kanya at nakiusap na kung maaari raw ba na pakiusapan nito si Zhang Zuan na tanggapin din daw si Wang Tao at Wang Yan bilang mag-aaral.
At kung posible daw gusto niya rin daw maging mag-aaral ni Zhang Zuan. Napasigaw naman ang isang matanda at tinawag ang tatay ni Wang Ying na Wang Hong at sinabi na ito raw ay isang patriarch. Paano raw ito magiging mag-aaral ng isang low-level na guro? Dumagdag naman ang isang matanda at sinabing kung magiging mag-aaral daw si Wang Hong ni Zhang Zuan at kumalat daw ito paano raw ba nila mapapanatili ang dignidad ng kanilang family. Medyo natigilan naman ang tatay ni Wang Ying nang marinig ito. Nagsalita ulit ang matanda at sinabi kay Wang Ying na sa kabilang banda, silang tatlo raw ay naiiba. Dumagdag naman ang isang matanda na sila raw ay hindi nagre-represent ng image ng Wang family. Maaari raw ba itong makiusap kay Zhang Zuan na isama sila sa klase nito? Hindi naman makapaniwala ang tatay ni Wang Ying sa mga matatanda at ganoon din naman si Wang Ying. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena kay Zhang Zuan na naglalakad patungo sa book vault. Habang naglalakad, ito ay napaisip na ang cultivation base niya raw ay tumaas ng husto. Ngunit kahit na ganon ay wala pa rin daw itong naiintindihan tungkol sa martial arts. Kailangan niya raw itong magawa ng paraan dahil kung hindi baka hindi niya raw maturuan ng maayos ang mga mag-aaral niya. Ilang sandali pa ay binati ni Zhang Zuan si Mr. Mo. Nagsalita naman si Mr. Mo na ano na naman daw ba ang ginagawa rito ni Zhang Zuan sa book vault. Sumagot naman si Zhang Zuan na gusto niya raw magbasa ng mga libro tungkol sa martial arts. Sumagot naman si Mr. Mo na wag daw ngayon. Nagtanong naman si Zhang Zuan kay Mr. Mo na bakit naman daw. Ilang sandali pa ay may isa pang dumating. Ito pala ay si Shen Biro. Nagsalita ito at sinabi kay Mr. Mo na kukuha daw siya ng ilang libro. Sumagot naman si Mr. Mo na maaari na raw itong pumasok. At nagpasalamat si Shen Biro kay Mr. Mo. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Mr. Mo na hindi raw ito patas. Siya raw ay nandito rin upang magbasa ng libro. Bakit naman daw pinahintulutan nito si Shen Biro samantalang siya ay hindi? Sumagot naman si Mr. Mo na si Miss Shen Biro daw ay pumunta upang mag-aral samantalang si Zhang Zuan ano raw ba ang gagawin nito sa loob. Sumagot naman si Zhang Zuan na siya rin naman daw ay mag-aaral din. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang sarili na hindi raw ba may gusto sa kanya si Zhang Zuan, bakit hindi man lang daw siya binati nito. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabi kay Mr. Mo na sa tingin niya raw mukhang pumunta rin daw dito si Zhang Zuan upang matuto. Bakit hindi na lang daw nito hayaang pumasok ito sa loob? Kung pipigilan niya raw si Zhang Zuan ng ganito hindi raw ito mag-iiwan ng magandang impression sa iba pang mga guro. Nagsalita naman si Mr. Mo at sinabi kay Zhang Zuan na dahil nagmakaawa raw si Miss Shen Biro para sa kanya pahihintulutan niya raw itong pumasok. Ngunit kapag nakita niya raw itong gumagala-gala lang sa loob paparusahan niya raw ito. Ngumiti naman si Zhang Zuan at nagpasalamat kay Shen Biro at sumagot naman si Shen Biro nang walang anuman. At pumasok naman agad si Zhang Zuan na siya namang ipinagtaka ni Shen Biro. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang sarili na hindi raw sinunggaban ni Zhang Zuan ang pagkakataong makausap siya. Ilang sandali pa ay makikita si Zhang Zuan sa loob ng book vault na napapakamot at sinabi nito sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahang magiging magulo ang pagpasok niya sa book vault sa pagkakataong ito. Mukhang hindi na raw siya makakapasok sa susunod. Sa bagay ang book vault naman daw na ito ay hindi ganon kalaki sambit ni Zhang Zuan sa kanyang isip. At napagtanto niya na kung magbabasa raw siya ng mabilis matatapos niya raw na basahin ang lahat ng libro rito ngayong araw na ito. At pag nangyari yon hindi na raw siya babalik ulit. At sinabing tama na raw ang pagsasalita kailangan na raw mag-umpisa. Ilang sandali pa ay narinig ni Mr. Mo ang mabibilis na pagbuklat at pagpanad ng mga libro. Naiinis itong napasabi sa kanyang isip na mukhang ginagawa na naman daw ni Zhang Zuan ang ginawa niya noong nakaraan. Tumayo si Mr. Mo at sinabing hanggang ngayon daw ba nagpapasikat pa rin si Zhang Zuan. Pumasok ito sa loob at tiningnan kung ano ang nangyayari. Samantala,
Makikita naman si Zhang Zuan na mabilis na inuukupa ang kabuuan ng book vault at napakabilis na nagpapalit-palit ng libro. Nasabi naman si Mr. Mo na gusto niya raw makita ang hinahanap ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay makikita ang kamay ni Zhang Zuan na bumubunot ng isang libro. At ang librong kinuha niya ay pinamagatang Cultivation of Wisteria. Nagulat naman si Mr. Mo nang makita ito, ano raw ba talaga ang hinahanap ni Zhang Zuan. Binabasa raw nito ang lahat ng uri ng libro. Mukhang pumunta lang daw talaga ito rito upang manggulo. Pag lumabas daw ito tuturuan niya raw ito ng leksyon. Samantala, maging si Shen Biro ay nagulat din sa kanyang nasaksihan. Mukhang ito raw ang dahilan kung bakit ayaw itong papasukin ni Mr. Mo. O hindi naman kaya alam daw ni Zhang Zuan na pupunta siya sa book vault ngayon at gusto nito makuha ang atensyon niya. Lumapit ito kay Jin at sinabi sa kanyang isip na hindi niya raw hahayaang lapastanganan ni Zhang Zuan ang book vault. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na ano raw ba ang ginagawa nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na nagbabasa. Nagbabasa. Kung sa tingin mo astig ka, pakiusap lang umalis ka na sa book vault ngayon din, hindi ako mahuhulog sa ganyang klase ng tricks, sambit ni Shen Biro kay Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na oo, naiintindihan niya raw. Sumagot naman si Shen Biro na mabuti naman kung ganoon. Ilang sandali pa ay nagulat si Shen Biro dahil bigla na lang umalis si Zhang Zuan at patuloy pa rin itong nagbabasa. Ilang sandali pa ay sinigawan ni Shen Biro si Zhang Zuan at sinabing hindi raw ba siya narinig nito. Kung magbe-behave daw si Jin ng ganito mas lalo niya raw itong kasusoklaman. Pasigaw rin namang sumagot si Zhang Zuan kay Shen Biro at sinabing nababaliw na raw ba ito. Kung naboboard daw ito maaari raw itong mag-squat sa sulok at gumuhit ng mga circle. Hindi naman makapaniwala si Shen Biro sa sagot ni Zhang Zuan at sinabing ang kapal naman daw na mukha nitong pagsalitaan siya sa ganong paraan. At sige, dahil determinado raw itong magpakitang gilas titingnan niya raw kung hanggang kailan ito tatagal. At sumapit na nga ang gabi. Nagsalita naman si Shen Biro sa kanyang isip at sinabing mga 6 o 7 oras na raw, ngunit patuloy pa ring nagbubuklat ng libro si Zhang Zuan. Kung gusto raw talaga nitong makuha ang atensyon niya dapat kanina pa raw ito tumigil. Maya-maya pa ay itiniklop na ni Zhang Zuan ang libro. At napasabi siya sa kanyang sarili na sa wakas ang lahat daw ng libro na nasa book vault ay nakaimprenta na sa Library of the Heavenly Path. At ang teknik daw na akma sa Pure Yin Body ni Zhao Ya ay nahanap niya na rin. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makita niya si Shen Biro 7 oras na raw siyang nagbubuklat ng libro, ngunit hindi pa rin daw ito umalis. At nakapagdesisyon siya na iwan na lang ito. Nagawa niya na raw ang ipinunta niya rito, oras na raw upang bumalik. Ilang sandali pa ay iniharang ni Mr. Mo ang tungkod niya kay Zhang Zuan at sinabing tumigil daw ito. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na magmula daw ngayon hindi na siya welcome sa book vault. At wag na raw itong pumunta bukas. Sumagot naman si Zhang Zuan ng bakit. Naiirita namang sinabi ni Mr. Mo kay Zhang Zuan na nakita niya raw lahat. Hindi raw ito nag-take down notes o kaya nag-aaral sa nilalaman ng libro. Ito raw ay random lang na nagbubuklat ng libro. Sino raw ba ang nagbabasa ng ganon? Napagtanto naman ni Zhang Zuan na kaya raw pala ito nagagalit dahil ang bilis niya rong magbasa. Sa bagay lahat naman na ng libro rito ay na-duplicate niya na, kaya hahayaan niya na lang daw ito. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Mr. Mo na fine. Ituring na lang daw siya nitong isang troublemaker at agad na nagpaalam. Ngunit pinigilan na naman ito ni Mr. Mo. Ano na naman daw sagot ni Zhang Zuan. At makikita naman si Shen Biro na papalapit kay Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na pagkatapos nitong magbasa ng mahabang oras siguro naman daw mayroon itong natatandaan sa mga binasa niya. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabing napansin niya raw na binasa ni Zhang Zuan ang 8 Methods of Pill Refinement ngayon lang, kaya gusto niya kumonsulta rito.
Nagsalita naman si Shenbiro sa kanyang isip at sinabing nagpapanggap lang daw si Zhang Zuan na nagbabasa, kung hindi niya raw ito masagot sasabog daw ang kasinungalingan nito. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing bilasan na raw nitong magtanong kung ano raw ba ang hindi nito naintindihan dahil uuwi pa raw siya at maghahapunan. Naiinis naman si Shenbiro sa kanyang isip at sinabing ano raw bang klaseng attitude ito, mukhang pinapalabas pa raw ni Zhang Zuan na nagmamakaawa siya. Maya-maya pa ay nagtanong si Shenbiro at sinabing mayroon dong parirala sa libro na nagsasabing, kung nagkalat ang mga halamang gamot, mahihirapang mabuo ang isang pil. Nahihirapan daw siyang intindihin ito, maaari raw ba itong ipaliwanag ni Zhang Zuan sa kanya? Ilang sandali pa ay sumagot si Zhang Zuan na mali daw ang pagkakaalala ni Shenbiro dito. Ang tama daw na phrase ay, kung namumuo ang mga halamang gamot, mahihirapang mabuo ang isang pil. At ang ibig sabihin daw nito kapag nagre-refine daw ng pil, sa sandaling mamuo raw ang herbal fluid imposible na raw itong gawing pil. At ang binigkas daw na tanong ni Shenbiro ay mali, dapat mahiya raw ito sa sarili niya. Nagulat naman si Shenbiro nang marinig ang sagot ni Zhang Zuan. Sinadya niya raw na bigkasan ng mali ang parirala upang mawala raw si Zhang Zuan, ngunit hindi niya raw inaasahan na maeespatan daw ito ni Zhang Zuan. At itinama pa raw siya nito. Naalala raw ba talaga nito ang 8 Methods of Pill Refinement sa mabilisan lang na pagbuklat sa libro? Napasabi naman si Shenbiro ng well, ngunit nagsalita si Mr. Mo at sinabing teka lang daw muna. Napaisip naman si Mr. Mo na ang 8 Methods of Pill Refinement daw isang basic manual na alam ng mga alchemist. At kahit hindi raw ito natuto ng pill refinement malamang may nalalaman raw ito rito. Nagsalita naman si Mr. Mo at sinabi kay Zhang Zuan na mayroon din daw siyang tanong dito. Paano raw ba ma-interpret ni Zhang Zuan ang pariralang ang pag-circulate ng cycle ng qi ay sumasalamin sa paningin ng lahat ng nilalang? Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing ni hindi raw ba ito alam ni Mr. Mo ito raw ay pinaka-basic sa cultivation. At sinagot naman ni Zhang Zuan ang tanong at sinabing ito raw ay tumutukoy sa isang phenomenon na habang ang isang tao ay magsisirculate ng qi sa kanyang katawan sa isang kompletong cycle ang kamalayan daw nito ay gumagala sa buong mundo at dahan-dahan nilang naiintindihan ang rules sa likod ng mga nilalang. At ang pangungusap daw na ito ay nakatala sa Senior Bimings The Auras of Blood and Qi. At ang libro daw na ito ay nakalagay sa ika-27 estante at ang explanation daw nito ay nasa ika-69 na page. Nagulat naman si Mr. Mo nang marinig ang sagot ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na isang elder daw ang nag-raise ng katanungang ito ilang araw na ang nakararaan, ngunit hindi raw ito nito magawang ipaliwanag at hindi rin daw nito mahanap ang sagot sa loob ng book vault. Ngunit ito raw ay nagawa ni Zhang Zuan. Nagsalita naman si Mr. Mo at sinabi kay Shenbiro na teka lang daw muna, samahan daw muna siya nito at titingnan daw nila kung totoo ba ang sinasabi ni Zhang Zuan. At sinabi naman ni Shenbiro na sasama daw siya. Sinabi naman ni Mr. Mo sa kanyang isip na base raw sa tono ni Zhang Zuan kailangan niya raw itong kumpirmahin. Ilang sandali pa ay nakita na nila ang kinaroroonan ng libro. At kinuha ito ni Mr. Mo. At nagulat sila sa kanilang nakita. Napasabi naman si Mr. Mo na paano raw ito naging posible. Ang lokasyon at page number daw ay makikita sa eksaktong sinabi ni Zhang Zuan kung saan ito matatagpuan. Ilang araw na raw ang nakalilipas isang elder din daw ang naghahanap ng sagot sa napakaraming libro, hindi raw siya makapaniwala na ito ay nakatala sa isang napakalabo na libro. At ito raw ay nabasa ni Zhang Zuan sa kabila ng kalabuan nito. Nagsalita naman si Shenbiro at sinabi kay Mr. Mo na kung wala na raw itong ipagagawa aalis na daw siya at tinawag nito si Zhang Zuan at sinabing hintayin siya. Maya-maya pa ay napaupo si Mr. Mo. Nagsalita ito at sinabi sa kanyang isip na si Zhang Zuan raw ba talaga ang parehong guro na naging pinakahuli sa nakaraang teacher qualification assessment. Kung si Zhang Zuan daw ay panghuli sa kabila ng taglay nitong level ng kaalaman, hindi raw ba ibig sabihin nito na si Mr. Mo ang sarili niya ay
Makikita namang nakangiting lumapit si Shen Biro kay Zhang Zuan. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na ano pa raw ba ang gusto nito, maghahapunan pa raw siya. Sumagot naman si Shen Biro na kakain din daw siya. Nagsalita naman si Zhang Zuan sa kanyang isip at sinabing sinagot niya na raw ang tanong ni Shen Biro, gusto pa raw ba nitong libre niya ito ng hapunan. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na kung gutom raw ito kumain na raw ito, bakit tinatawag pa raw siya nito. Napasabi naman si Shen Biro na maraming lalaki raw ang gustong ayain siyang maghapunan ngunit tinanggihan niya raw ito. Binigyan niya na raw ng chance si Zhang Zuan ngunit. Sino raw ba ang lalaking mayroong matinong isip ang magsasalita ng ganoon sa isang babae? Ilang sandali pa ay sinabi ni Shen Biro na ililibre niya raw si Zhang Zuan. Nanlaki naman ang tenga ni Zhang Zuan nang marinig ito. Masaya namang sumagot si Zhang Zuan ng okay ngunit gusto raw niya ng marangyang pagkain. Hindi lang daw basta steamed buns o kaya naman scallion pancakes. Hindi naman makapaniwala si Shen Biro nang marinig ito ngunit pumayag na rin ito. Ang Library of the Heavenly Path ay nagbibigay ng kakayahan kay Zhang Zuan upang makita ang flaws ng lahat ng skills at ang life gate ng lahat ng tao. Subalit, hindi nito matuturuan si Zhang Zuan kung paano makipag-usap sa isang babae. Kaya naman nagawang galitin ni Zhang Zuan ang number 1 beauty ng Hongchan Academy hanggang sa punto na sumoka na ito ng dugo sa iilang kataga pa lang na binitawan ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay makikitang tahimik na naglalakad ang dalawa. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na kanina pa raw sila naglalakad ngunit hindi man lang daw siya kinausap ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay tinawag nito si Zhang Zuan. Ngunit nagulat siya nang makita niyang nagliliwanag si Zhang Zuan. Napasabi siya sa kanyang isip na ito raw ay level 2 mind stage tranquil mind. Ang mga martial artists ay hindi lang chi-base ang kino-cultivate ng mga ito. Dahil ang mas mahalaga sa kanila ay ang kanilang mind stage. Kapag mas mabuti ang mind stage mas magiging mabilis ang cultivation nito. Na siyang nagpapahintulot sa kanila na maabot ang mga matitinding achievements sa future. Ngunit napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na ang mind stage daw ay mas mahirap na cultivate kumpara sa martial arts. At ang principal lang daw ang bukod tanging nakaabot ng level na ito sa buong academy. Hindi raw ba kaya na ang resulta raw ng teacher qualification assessment ay isa lamang pagkukunwari? Mukhang ang tunay daw na hangarin ni Zhang Zuan manuya ng iba upang matrain ang kanyang isip at ngayon nga ay nag-breakthrough na ito papunta sa level 2 ng mind stage. At mukhang ang lahat daw ng ito ay isa lamang pagpapanggap. Maghintay lang daw ito dahil i-expose niya raw ito. Samantala, makikita naman ang itsura ni Zhang Zuan na gutom na.